yan eh. Administrative proceedings lang yan. Bakit iiba pag Chief Justice na? That is the injustice of it all. Parang ang nagiging issue ngayon, Cathy, at yung ating mga kababayan, forgive me for asking this, while the Chief Justice daw has to answer for his malfeasance or misfeasance, kung meron man, based on the impeachment complaint, parang nagiging issue na rin daw po yung competence ng prosecution. Is it now an issue of your sworn duty din to do your job well, sir? Or sa tingin nyo, objectively speaking, did you do anything significantly wrong today? Ito lang yung punto ko. Kung tingin ng iba, it is competent on our part to include all the evidences in our title. Adi incompetent kami. Pero what does a competent lawyer do? Do you include all your platinum cards, or all your benefits, all your ni-nightclub ako, binigyan ako ng babae, lahat yan ilagay mo sa So ibig sabihin, sir, objectively speaking, based on rules of procedure in trial courts and your experience, wala kayong pagkakamali. At least in this one, alam mo, wala kaming sinasabi, hindi kami nagyayabang, perfect ang pag-present. May mga mali kami. But in this case, there's no incompetence there. We cannot put in the title all the evidence we wish to present. Secondly, the PAL thing, nandun sa body. And the Senate has agreed with us that it's not the title that controls, it also includes the body. So, we don't know how the decision came about at nagulat talaga kami. At napakasimple lang na testimony ng PAL na may platinum card. Congressman, nababanggit nyo na rin para doon sa ating mga manonood na curious sana malaman itong sasabihin nito. Ano po ba yung platinum card na kanina nyo pang binabanggit na binigay kay Chief Justice? Well, I will allow the defense of the prosecution team of Article 3 to say that in court. They will say that. Wait for that announcement kasi i-manifest na lang nila na sayang at hindi namin nailabas ito. So ito, anyway, for what it's worth, we really hope na magbago pa ang isip ni Senate President on this issue. Congressman, sa dami ng issue na pinag-usapan dito, tumayo ang maraming mga senador para debatihin yung mga liliit na bagay. Pero itong sa puntong ito, wala pong tumayo para questionin or i-challenge yung mabilis na desisyon ng presiding officer. Ano po ang remedyong naiisip ninyo? Are you filing an MR so they can talk about it in caucus? Ano po yung remedyo? We will discuss it doon sa meeting namin. In fact, baka nag-start na. Ngayon po, di po ba humingi ng konting break ang prosecution para mag-meet? So wala pa pong napagdidesisyonan? Yes, I was hijacked along the way to the meeting. Efficient yung inyong staff. So yun yung sa remedyo sa legal procedure sa korte, may remedyo pa naman ito, I think Congressman. we can appeal to the Senate President naman. Hindi naman yan I'm sure he will listen to us if we explain very well what we just. Congressman, kung hindi po papayagan talaga itong testimonya nitong witness na ito, sino-sino pa po ba yung inaasahan naming mag-tetestigo with regards to Article 3? Well, I'm Article 7 sa totoo lang. I don't know, compartmentalized kami. So the Article 3 people. Pero sa akin, if the PAL testimony will not be allowed, parang ano pang other witnesses na is, para pag ganun na rin lang yun. Kasi wala naman sa title. Congressman, wala din sa title kasi yung ibang witness. Posible kaya, Congressman, ang naisip ng presiding is you're trying to prove accepting benefits as a separate charge and hindi lamang siya evidence to support motive for the flip-flop. Oh, we're thinking it's the motive for the flip-flop. Kaya nga, baka baka sa akin, it's the motive. Kasi, how can you say nag-flip-flop siya o kaya pumabor siya sa PAL? Parang wala ka namang sinabi, bakit siya pumabor? Di ba, dapat naman i-explain mo bakit siya pumabor. So, yun lang naman sana doon. So, baka nga pagkakaintindi kaya ng presiding officer na, gusto niyong i-prove dito na tumanggap siya ng mga benepisyo, which is really not within the articles. Maybe you're right. Maybe we should clarify siguro. Baka lang naman may misunderstanding doon. And that's what I understand from the Article 3 prosecution team. Tanong natin kay Commissioner Samaniego. Commissioner Rick, ano ang sa ating mga kababayan, bago muna tanong ng ating mga kababayan. Tanong ng Bayan! Hindi pa ba sapat ang deklara para mapatunayan siya ay may sala?
Kailangan pa bang busisin ang lahat ng salin ni CG? Di pa daw ba sapat yung SALN para mapatunayan na siya ay may sala? Well, Pero Parang- unfortunately, si Congressman Oo, has to go. Mukhang marami Congressman silang Colmenares dapat has to go. pag-usapan and he's a legal mind na kailangan ng prosecution sa puntong ito. Thank you maraming very much. salamat po. Maraming salamat din po. At, And good luck po sa inyong maraming salamat. Article 3. Thank you. Tanungin natin si Commissioner Rick, yung tanong ng taong bayan, hindi pa ba sapat yung yung SALN, no, para ma-prove yung guilt? Well, it's for the senator judges to Para sa inyo. to decide on. Pero para sa inyo po, ano po ba yung basa nyo dito sa mga nalaman nating lahat tungkol sa SALN ng Chief Justice? Hindi, actually, kung yung mga pinisenta sa media, pati sa print, makikita mo yung huge discrepancy ng SAL niya at saka dun sa amount na ipinakita. Pero gusto ko lang, I agree 100% kay Congressman Nery Colmenares na sana yung prayer niya sa MR mapalabas ito, lalo na doon sa ebidensya ng PAL. Kasi kailangan makita ng tao. I'm particularly excited doon sa Article 7 na yung sa PAL, yung the-reverse yung decision through a mere letter. Yun ang kailangan. Article 3 po. Article 3, but yung i-present niya is Article 7. I thought all the while na magkasama yung sa PAL na ito doon sa kanya. Pero akin lang, gusto ko sana mapagsalita itong, mabigyan ng consideration ni Senate President na mapagsalita itong yung PAL Vice President doon sa perks na binigay kay CJ Corona. Mukhang ang pinanggagalingan po kasi ng ating mga kababayan na Sir Samaniego na yun kung gusto nating lumabas agad yung katotohanan, kaya nga daw meron tayong EDSA 1, EDSA 2. Ito po kasi parang we're grappling with technicalities. Sa tingin nyo po ba, we're also growing in our respect for procedures even while we're desiring strongly na talagang makuha nga yung kasi talagang realidad din po yung technicalidad. Anong tingin nyo po? Yes, totoo kasi actually due process na tinatawag nila eh. And there are many technicalities with regards dito sa law. Yung sana after this, yung Senado, gumawa sila ng amendment with regards to this law. Kasi ang napoprotektahan lang actually, kita mo yung mga grafters na inimbestigahan ng Senado, halos they are scot-free eh. Di ba? So, siguro kailangan mapag-aralan na maigi ito at saka maamyendahan ng batas na makulong ito talaga mga grafters na to. At kailangan ang sambayanan hindi masyado magmadali kasi nagpipresenta pa lang yun prosecution. Tama po. Pagdating na ng depensa, bigyan naman natin sila ng panahon para i-present yon at baka pumunta na si CJ Corona. Kasi Mr. Samaniego, do you think this impeachment process will help us grow and mature as a nation? oh yes. Makakatulong, maraming natututunan ng lahat dito. Kaya lang doon sa sinasabing ekonomiya, medyo tinatamaan tayo ng konti doon. Not only, even the network, for instance, 3 hours to 4 hours to wala yung mga kwan nila eh. So, yung ekonomiya tinatamaan natin somehow. Kaya nagmamadali si President Pinoy na kung pwede matapos na ito para maayos yung ibang dapat niyang tignan na gusto. Kasi ang sambayanan nakatutok actually rito. Pero again, just last question, just to wrap this up at magpapasalamat na po kami sa inyo. This is still a celebration of democracy. Bunga pa rin po ito ng EDSA 1. Yes, we are enjoying the freedom and democracy ng EDSA 1 and EDSA 2. At saka doon sa sinabi sa isang fora, tinanong sa akin kung magkakaroon ba ng people power. Ang sagot ko, personal, hindi eh. Kasi ang mga tao, pasensyoso eh. Nung EDSA 1, it took us 4 years. Yung kay EDSA 2 lang, medyo maigsi because of the text technological natin. At hindi naman nabigyan ng due process si President Erap. Sana wag mangyari dito. Hayaan natin sila. At manalangin tayo na maayos itong kaagad. Okay, Mr. Rick Samaniego po, consultant, former commissioner po ng People Power Commission. Maraming salamat po. Maraming salamat, sir. Samantala, alamin naman natin ang nararamdaman o iniisip ng taong bayan tungkol dito sa nagaganap na paglilitis. Panoorin po natin ito. Maganda yan kasi makikita natin na talagang tayo ay nakabukas sa libro ng mga taong nagkakasal. Kung meron man, patunayan. Ang importante lang, mapatunayan mo. Kasi mayroon man magsabi natin, nagkamali si Corona, ba't patunayan mo na ba? Ang maganda dyan, nagmalabas yung tama at mali at saka yung walang kinakatakutang whoever he or he is. Ang importante, mapakita sa taong bumoboto ano nangyayari sa ating gobyerno. Halos lahat ng sambayan ng Pilipino nakatuon ng attention dyan kung ano yung mangyayari dyan.
para sa akin, kung talagang walang kasalanan si Justice Corona, patunayan niya. At kung meron man, dapat niya sigurong pagbayaran yun. Pero nasa impeachment pa lang tayo, kinakailangan malaman natin ng buong bayan na kung ano talaga ang nangyayari, kung ano ang katotohanan. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay.